Maraming salamat po sa paghihintay sa Pinas Weather Balita. Ngayon ho, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Dalawang low pressure area na po ang ating minomonitor. Parehas pa rin po itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang isang LPA ay nagbabanta na pong pumasok sa loob ng ating PAR sa mga susunod po na mga oras. Kung makikita ho ninyo sa atin pong tinatawag na weather forecast ngayong araw, ang low pressure area na malapit na pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay namataan at merong lokasyon na 630 kilometers east of General Santos City. Ito po ay unlikely ang category, so ibig sabihin nito medyo mahina yung klase ng LPA na ito. Pwede itong malusaw, pwedeng ma-develop din bilang isang tropical depression, so kinakailangan nating bantayan at i-monitor ang low pressure area na yan. Sa kabilang banda naman, bandang silangan, kung makikita ho ninyo, meron ditong low pressure area na nasa yellow warning. Ibig sabihin, ito po ay nasa low chance na category para maging isang tinatawag natin na tropical depression o mahinang bagyo. Kung makikita nyo, meron itong lokasyon na 2,125 kilometers east of northeastern Mindanao. Dalawang low pressure area inaasahan at posible po na isa dito ay ang magiging pang-apat na bagyo na tatawagin pong bagyong Doming kapag na-develop na at nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw naman po ng Sabado, ang ating pong pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon, parte po ng Metro Manila at NCR, National Capital Region. Ngayong hapon, asahan natin hanggang alas 6 po, no, ay mainit pa rin at maalinsangang panahon ng ating mararanasan dahil po sa tinatawag natin na easterlies. Pero may chance po ng mga isolated thunderstorms simula po ng bandang alas 4 hanggang sa alas 6 o pagabi na dahil po yan sa mga local thunderstorms. So mag-ingat tayo sa posibleng banta po ng mga pag-uulan. Lalo na po, no, kahit sobrang mainit sa umaga, sa tanghali, nagbabadya pa rin ang mga pag-uulan bandang hapon. So ang masasabi, ang tip ko dyan sa parte ng Metro Manila at NCR, magdala ng payong. Madalas may biglang thunderstorms lalo na po sa hapon pag mainit po sa umaga. Nangyayari naman po yan madalas. Sa parte naman muna tayo ng Luzon. Sa may Southern Luzon, Bicol, Mimaropa, cloudy skies po with scattered rains and isolated rain showers ang ating aasahan dahil po sa easterlies na may kasamang epekto po ng low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nakakaapekto ang LPA dito sa easterlies, kaya ang easterlies, yung mga lugar na naaapektuhan niya ay nahahagi po ng mga pag-uulan lalo po sa hapon at sa gabi. Ngayon, sobrang mainit at maalinsangan pa rin ang panahon, pero ngayong hapon, asahan po natin ang mga pag-uulan. Sa parte naman ng Northern Luzon, asahan po natin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers ngayong hapon at maabot yan minsan hanggang sa gabi. Sa parte naman po ng Visayas area, kung makikita ho ninyo, mainit sa umaga at tanghali, naranasan natin kanina. Pero ngayong hapon, cloudy skies ang aasahan with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa tinatawag natin na trap o extension po ng hangin ng low pressure area, kasama rin ang epekto ng easterlies. So ang risk nito, high chance po ng mga pag-uulan ng aasahan sa Visayas, especially sa Eastern Visayas, na merong 25 mm sa dami ng pag-uulan. Sa parte naman tayo ng Mindanao, ang condition po ng lagay ng panahon dyan, yan po yung parte o sa parte po ng silangan ng Mindanao, ang pinaka apektado po ngayon ang tinatawag natin na localized thunderstorms, no? Asahan ng mga cloudy skies, scattered rains dahil sa local thunderstorms. So, ito po ay high to very high chance na flash flood and landslide sa mga landslide prone area, lalo na po sa parteng silangan po ng Mindanao dahil po sa trap at extension ng low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo, ito yung low pressure area na nasa unlikely ang category. Pag unlikely, magbibigay o nagpapaulan pa rin yan.
Huwag kayong mainip dahil sinasabi ninyo sobrang init. Bakit puro bagyo ang update? Ito na nga po yung sinasabi natin na banta ng mga LPA sa mga atat na atat dyan na gustong makaranas sa mga pag-uulan. Umuulan na po sa ilang bahagi ng silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas, bagamat sa malaking bahagi ng Luzon, hindi pa no, dahil easterly sa nakakaapekto diyan. Ngayon po no, i-summarize natin para sa yung hapon na ito ng Sabado ang lagay ng ating panahon hanggang sa gabi. Sa NCR at Luzon, mainit sa tanghali, no? Naranasan natin kanina 'yan, pero mag-ready tayo sa mga thunderstorms ngayong hapon. Sa Visayas at Mindanao, asahan ng mga pag-uulan, scattered rains and thunderstorms, lalo na po sa silangan ng Mindanao dahil po 'yan sa tinatawag natin na epekto ng trap ng low pressure area. Kung makikita nyo, inahin na rin sa ating mga update, etong LPA na malapit nang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay maliit ang tsansa na ma-develop bilang tropical depression. Pero yung nasa silangang bahagi, ito pong merong lokasyon na 2,125 kilometers east of northeastern Mindanao, nasa yellow chance nasa medium chance ang tsansa na ma-develop bilang isang tropical depression. Tandaan nyo hong mabuti na ang bagyo pong mabubuo napapasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw ay tatawagin hong Bagyong Doming. So ang Bagyong Doming ba, magiging malakas ba ito? Magiging super typhoon ba? So upon checking po sa ating tinatawag na tropical cyclone threat potential, hindi po ito nakikita na magiging banta ng super typhoon o malakas po na bagyo. Pero dahil nga po sa sobrang init po ng panahon ngayon, asahan natin na nagkakaroon na ng development na tinatawag po natin na southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang pwede pong mangyari dito ay hatakin ng low pressure area ang epekto po ng southwesterly wind flow o mahinang habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at maging handa mga tsansa ng mga pag-ulan sa mga susunod na mga araw. And by next week, asahan natin yung development po ng low pressure area na nandito sa may bandang silangan ng Mindanao ay pwedeng ma-develop into tropical depression. Lalo na kapag naramdaman na natin ang epekto ng habagat sa mga susunod po na mga araw. Sa ngayon, mga kaibigan ko, yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.